Oh, di ka magiging presidente, Risa. Sasaksak ako ng golf club yung tumbong ko. Oh, pagka naging presidente ka. Oh, tanda mo yan. Halatang halata kayo yung pinagsasabi niyong mga Monsod, Sarmiento. Nandyan ang simbahan at ang iba't ibang grupong relihiyoso. Ang mga abogado, ang mga law schools at universidad, ang mismong mga bumalangkas ng ating saligang batas. Sina former Supreme Court Justice Adolf Ascuna, sina Attorney Rene Sarmiento at Attorney Christian Monsod. Lahat sila nagsasabing kumilos na. Oh, opinion nila yan eh. Oh, hindi opinion nila. Maraming may opinion din na kontra. Pinagsasabi nitong si Risa, oo. Nating intindi niyan si Risa. Puro kapwitan yan eh. Ewan ko nga ba? Ngayon pa bumanat itong si Risa. Ayaw daw niya nilalabag ang konstitusyon. Siya lumalabag ng konstitusyon eh. Oh, yung hearing niya kay Pastor Apollo Kibuloy, oh, yung right against self-incrimination, yung right to privacy, kaya may demanda yan na yung wiretapping eh, violation ng Anti-Wiretapping Act. Oh, right against self-incrimination, siya naglalabag lagi ng konstitusyon. Yung sa hearing ni Cassandra Leong, oh, bago titira siya ngayon, gustong magpresidente kasi nitong si Risa eh. Flash report muna, mula kanino? Eto ba? Tama ba ito? Mula kay Patrol 19 Celi Ortega Bueno, live on Viber. Manuel Tiblak sa Senado, isusunod na mag-convene ng Senado ngayong araw. Wow, good morning po. Yes, pasok, Manang Celi. DWIZ Flash Report. Bagamat sa June 11 pa sa Miyerkules nakaschedule sana itong pagbubukas ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court, pero inianunsyo ni Senator Risa Hontiveros na siya at si Senate Minority Leader Coco Pimentel ay mag-move mamayang hapon na magsagawa na yung opening rights para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Risa, siya at Senator Coco Pimentel ay hihilingin nila na si Senate President ay mag-take na ng kanyang oath bilang presiding officer ng impeachment court at pagkatapos ay i-administer ni Senate President Chis Escudero ang panunumpa naman ng lahat ng miyembro ng Senado bilang tatayong senator judges. Ayon dito kay Senator Risa Hontiveros, ito susundan na ng pagkukonvene nila bilang impeachment court para sa articles at ang articles of impeachment na kanilang natanggap mula sa Kamara noong February ay formal nang ipipresenta sa body bilang impeachment court. Dito kay Senator Risa, wala pa namang trial proper na mangyayari, opening rights pa lang at manunumpa at formalidad at hindi na ito abutin ng isang oras. So narito yung naging announcement ni Senator Risa kaugnay ng kanilang gagawin na paghiling na simulan na nga itong opening rights para sa impeachment. Ang susuway sa saligang batas. Kaya naman ngayong hapon, mamaya sa plenary, kikilos kami sa Senate Minority para simulan namin ang aming konstitusyonal na tungkulin. We in the Senate Minority will formally move to commence the opening rights in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III and I will move to allow Senate President Francis Escudero to take his oath as presiding officer of the impeachment court and to administer the prescribed oath to all members of the Senate as judges of the impeachment court. We will also move for the Senate to convene as an impeachment court and for the articles of impeachment received from the House of Representatives last February to be formally presented to the body. Wala pa tayo sa trial proper. Opening rights pa lamang. Panunumpa at formalidad. Hindi ito aabuti ng isang oras. So, let's not pretend that 1 hour is too much to ask. Kung ibang panukala sa plenary, umaabot tayo sa hating gabi. Sa tingin ko, kaya nating humanap ng oras para dito. We have 3 full days of session left, which can last up to midnight, as they have in recent days. We may have only 3 days, but 3 days
is not nothing. The Senate must not be heedless and callous to the growing calls for the institution to fulfill its mandate and begin the impeachment trial. Nandyan ang simbahan at ang iba't ibang grupong relihiyoso, ang mga abogado, ang mga law schools at universidad, ang mismong mga bumalangkas ng ating saligang batas. Sina former Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, sina Attorney Rene Sarmiento at Attorney Christian Monsod, lahat sila nagsasabing kumilos na ang Senado. Bilang mga senador ng 19th Congress. Thank you, Okay. Patrol 19, Okay. Celi Ortega Bueno. Okay. Ngayon pa bumanat itong si Risa. Ayaw daw niya nilalabag ang konstitusyon. Siya lumalabag ng konstitusyon eh. Yung hearing niya kay Pastor Apollo Kibuloy, yung right against self-incrimination, yung right to privacy, kaya may demanda yan na yung wiretapping violation ng Anti-Wiretapping Act. Right against self-incrimination. Siya naglalabag lagi ng konstitusyon. Yung sa hearing ni Cassandra Leong, bago titira siya ngayon, gustong magpresidente kasi nitong si Risa Yun. Di ka magiging presidente, Risa. Sasaksakan ko ng golf club yung tumbong ko. Pagka naging presidente ka. Tanda mo yan. Si Coco naman, ang tindi talaga ng epekto ng pagka-appoint dun sa Asawa niya. sa asawa matindi. 2 araw na lang, nangungulit pa kayo. Halatang halata kayo. Yung pinagsasabi niyong mga Monsod, Sarmiento, opinion nila yan hindi opinion nila. Maraming may opinion din na kontra. Pinagsasabi nitong si Risa, ewan ko nga ba. Anyway, sa kabila niyang ang dami-daming problema, 56,000 school teachers ang kulang sa ating bansa. Yan ang inaatupag nyo. Yang impeachment. Nakaw naman, Ibig sabihin, hindi ko sinasabing wag nyong ituloy. Pero sa tamang oras, sa tamang schedule, dalawang oras na lang, 2 araw na lang, di ba kayo makapaghintay? Halatang halata naman kayo. Terrible mga tao ito. Anyway, habang ganyan ay nagkakagulo rin sa House sapagkat nagbigay ng pahayag si Deputy Speaker Duke Frasco kung bakit hindi niya nilagdaan yung manifesto na nagbibigay ng suporta kay Speaker Romualdez. Ang sabi niya kasi, ang dapat daw na leader ng Kamara ng mababang kapulungan ay isang taong nakakapagbuklod-buklod, nakakapagpaisa, hindi yung nagkakawatak-watak. Yeah. At sabi niya, hindi iyon. It's not in so many words, but ito yung statement niya. Sinasabi niya, hindi iyon si Romualdez. Hindi daw dapat ginagawa ang House na plataforma para sa sariling interes at paghahasik ng kaguluhan, ngunit para isulong ang progreso ng bayan. Yan. At dahil sa kanyang paninindigan, pinatalsik naman siya sa partido. Anyway, Yes. wag na nating intindihin si Risa. Puro kapwitan yan Hindi.